Nang sabihin sa akin ng aking anak na lalaki na hindi ako tatanggapin sa kanyang bahay sa Pasko, mumiti ako, sumakay sa aking sasakyan, at tumawag ng isa. Sa bagong taon, nakansela ko na ang kanilang pagbabayad sa mortgage. At iyon pa lang ang simula ng aking plano. Dapat maibalik ang katarungan at parusahan ang kayabangan. Hindi ka maniniwala sa susunod kong ginawa. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan ka nakikinig. Pwede kong lutuin ang sikat kong pabo ngayong taon. Sabi ko, habang lumalalim ang pag-upo ko sa leader couch ni Miguel. Iyong may stuffing na may sedge na mahal ng iyong ina. Naalala mo ba kung paano niya palaging sinasabi na mas masarap ito kaysa sa lola niya? Nakabitin ang mga salita sa mainit na hangin sa pagitan natin, na nahahalo sa amoy ng mahal na vanilla candles ni Isabel. Si Miguel ay gumalaw sa tabi ko. Ang kanyang singsing sa kasal ay sumasalamin sa liwanag mula sa kanilang 12 talampakang puno ng Pasko. May nagbago sa kanyang postura, balikat na parang naghahanda sa epekto. Tatay, sa kasamang palad, hindi ka tatanggapin dito sa Pasko. Tumama sa akin ang mga salita na parang pisikal na suntok. Kumurap ako, sigurado na nagkamali ako ng dinig. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ako tatanggapin? Hindi makatingin si Miguel sa akin. Nakapako ang tingin sa marble coffee table. Yung tinulungan ko siyang pumili noong nakaraang tagsibol na magpasya, si Isabel, na hindi sapat ang sopistikado ng kanilang lumang muebles. Darating ang mga magulang ni Isabel, at mas gusto nila kung wala ka rito. Nanlamig ang mga kamay ko. Mas gusto nila. Mas madali lang iyan, tatay. Alam mo naman kung paano ang pamilya niya sa tradisyon. May sarili silang paraan ng paggawa ng mga bagay. Lumiliit ang boses niya sa bawat salita. Parang lumiliit siya sa loob niya. Tumingin ako sa paligid ng living room sa silk curtains na binayaran ko nang magreklamo si Isabel tungkol sa privacy. Sa hardwood floors na galing sa pangalawang mortgage ko. Sa crown molding na nag-match out sa credit card ko. Bawat pulgada ng bahay na ito ay may fingerprint ko, sakripisyo ko, pagmamahal ko sa anak ko. Sarili nilang paraan. Ulit ko ng dahan-dahan. At ano ang paraan na iyan, Miguel? Napaatras siya. Tatay, pakiusap huwag mong gawing mas mahirap kaysa sa kailangan. Sa archway ng kusina, nakikita ko ang bagong KitchenAid mixer ni Isabel. Yung professional grade na ipinilit niyang kailangan niya para sa kanyang holiday baking face na tumagal ng eksaktong 3 linggo. $2,000 ng pera ko na nakaupo roon. Marahil 2 beses lang nagamit mula noong Oktubre. Saan ako magpapasko? Mas tahimik ang tanong kaysa sa inaasahan ko. Gumumuho ang mukha ni Miguel. Baka pwede kang, hindi ko alam, baka bisitahin si Tita Rosa. O pwede tayong magkita sa weekend pagkatapos. Sa weekend pagkatapos. Parang ang Pasko ay isa pang appointment na pwede lang i-reschedule para sa kaginhawahan. Tumayo ako. Nagrereklamo ang tuhod ko pagkatapos ng 8 taon ng pagdadala ng pasaning ito ng mag-isa. Nakikita ko, tatay. Hintay. Pero nakagalaw na ako patungo sa pinto. Lampas sa family photos, kung saan lumiliit at lumalayo ang mukha ko sa bawat frame. Lampas sa coat closet na puno ng libu-libong jacket ni Isabel. Nakahanap ang kamay ko ng doorknob na matigas at malamig sa palad ko. Anak, sabi ko nang hindi lumilingon. Sabihin mo sa mga magulang ni Isabel, sabi ko. Maligayang Pasko. Tumama sa mukha ko ang hangin ng Disyembre na parang sampal habang naglalakad ako patungo sa aking truck. Sa likod ko, narinig ko si Miguel na tinawag ang pangalan ko ng 1 beses. Pagkatapos ang malambot na click ng pinto na nagsara. Pinal at ganap. Naupo ako sa driver's seat ng sandali. Engine off. Nanonood sa Christmas lights na kumikinang sa mga bintana ng mga bahay na hindi ako tatanggapin. Bumuzz ang phone ko. Marahil si Miguel na gustong ayusin ang mga bagay sa walang laman na pangako at guilt. Hindi ko sinagot. Sa halip, pinihit ko ang susi at nagmaneho sa dilim. Iniiwan ang mainit na glow ng bahay na binili ko. Pero hindi ko kailanman mapapabilang. Humihuni ang hater laban sa lamig ng Disyembre, habang nagnavigate ako sa pamilyar na mga kalye patungo sa bahay. Lumalawak ang South Hill sa paligid ko. Bawas sulok ng neighborhood ay may alaala ng lalaking dating ako. Iyong naniniwala na ang pamilya ay lahat, na magbibigay ng huling piso para makita ang ngiti ng anak. Tonto ang lalaking iyon. Huminto ako sa red light sa 29 TA at Grand. Nanonood sa batang ama na naglo-load ng mga regalo sa Pasko sa kanyang SUV. Pinipindot ng mga anak niya ang mukha sa bintana. Nagfo-fog ang salamin sa kanilang excitement. Noong unang panahon, iyan kami ni Miguel. Bago si Isabel, bago ako naging walang iba kundi walking ATM na may hindi maginhawang emosyon.
Nagsimula nang gumulong ang mga numero sa ulo ko na parang sirang slot machine. $2,800 bawat buwan sa loob ng 5 taon. Sumuko ang kalkulator ko sa pagsubok na maintindihan ito noong nakaraang tagsibol nang sa wakas ay binilang ko ang kabuuan. $140,000. Higit sa perang naipon namin ni Maria para sa buong retirement namin. Nawala. Nawala lang. Pinindot ko ang accelerator ng mas malakas kaysa sa kailangan habang nag-green ang ilaw. Tumugon ang truck sa ungol na katulad ng mood ko. 5th Street. Iyon ang lugar kung saan ko ni-refinance ang bahay ko. Bahay namin, ni Maria at akin, para saklawin ang down payment nila. Tiningnan ako ng loan officer nang may awa na hindi ko napansin noon. G. Floors, sigurado ka ba rito? Malaki ang risk mo para sa investment ng iba. Investment ng iba. Hindi ang kinabukasan ng anak ko. Hindi ang seguridad ng pamilya ko. Investment ng iba. Lincoln Street, ang bangko kung saan ko kinuha ang pangalawang mortgage nang mawalan ng trabaho, si Miguel 2 taon na ang nakaraan. Pansamantala lang, tatay. Hanggang makabangon ako. Nakatayo si Isabel sa likod niya. $700 na purse na nakasabit sa balikat. Tumatango ng may simpatya habang mental na nagkakalkula kung magkano ang halaga ng desperasyon ko. Wala. Sa huli, wala ang halaga ng desperasyon ko sa kanila. Huminto ako sa driveway ko. Yung may basag na konkrete na hindi ko kayang ayusin dahil nawawala ang bawat sobrang piso sa perpektong suburban fantasy nila. Kumukutita ang porch light, isa pang repair na ipinagpapaliban ko. Sa loob, holo ang pakiramdam ng bahay nang walang tawa ni Maria. Nang walang init ng family gatherings na hindi na mangyayari muli. Tumunog ang phone ko habang nagkakalkula ako sa mga susi. Ang matinis na tono na umalingaw-ngaw sa walang laman na mga dingding. Pangalan ni Isabel ang lumitaw sa screen. Marahil gustong ipaliwanag kung bakit hindi ako sapat para sa maselang sensibility ng magulang niya. Perpektong timing. 5 taon akong naghihintay para sa usapang ito. Sinagot ko sa ika-4 na ring. Pinaghihintay siya ng sapat para magtaka kung sasagutin ko ba. Dennis. Ang boses ni Isabel ay puno ng peking tamis. Yung tono na ginagamit niya kapag humihingi siya na bayaran ko ang water bill o property taxes nila. Narinig ko ang tungkol sa maliit na hindi pagkakaunawaan kay Miguel. Hindi pagkakaunawaan. Sumandal ako sa kitchen counter ko. Shot pa ang coat. Sa tingin ko walang hindi pagkakaunawaan, Isabel. Malinaw na malinaw ang posisyon mo. Tingnan mo, alam kong mukhang malupit ito. Pero kailangan mong maintindihan ang pananaw ng magulang ko. Sila ay tradisyonal na tao. Inaasahan nila ang tiyak na kapaligiran sa holidays. Tiyak na kapaligiran, ulit ko. At ano ang kapaligirang iyan? Pause. Naririnig ko ang rustling ng shopping bags sa background. Marahil gumagastos ng pera na dapat para sa mortgage payment nila. Pera na responsibilidad ko, apparently. Well, hindi sila sanay sa uri ng lutuin mo. Lahat ng maanghang na pagkain at malakas na musika. At frankly, Dennis, sila ay edukadong tao. Inaasahan nila ang usapan tungkol sa current events, literature, art, alam mo na. Mas malakas ang tumama ng mga salita kaysa sa pisikal na suntok. 8 taon ng paggagat ng dila, paglunok ng insulto para kay Miguel. Pagkunwaring hindi napapansin kung paano niya ako tinitingnan na parang hired help ako. Uri ng lutuin ko. Nanatili ang boses ko na level, control. Iyong pagkain kinain mo tuwing linggo sa loob ng 3 taon nang masikip ang pera. Iyong tamales na sinabi mong nagpapaalala sa lola mo. Iba iyon noon. Nagpapasalamat kami noon. Pero ngayon kasama ang magulang ko. Ngayon kasama ang magulang mo. Hindi pwede ang pisanteng Meksikano na nakakahiya sa fancy dinner table mo. Nawala ang peking tamis. Huwag kang maging dramatic, Dennis. Hindi ito tungkol sa lahi. Tungkol ito sa class. Ang tatay ko ay nagtapos ng summa cum laude sa Washington State. Ang nanay ko ay nagsasalita ng 4 na wika. Nagva-vacation sila sa Hamptons. Ano eksakto ang mayaambag mo sa usapan sa hapunan? Mga kwento tungkol sa paglalagay ng tiles. Uminit ang dibdib ko. Pero pinanatili ko ang boses ko na steady. Nagtayo ako ng negosyo mula sa wala pagkatapos mamatay ng lolo ng asawa mo. Nag-employ ako ng mahigit 50 tao. Nagbayad ako ng buwis na higit sa kinita ng tatay mo sa pinakamahusay niyang taon. Hindi lahat tungkol sa pera, Dennis. Mahalaga ang breeding. Mahalaga ang education. At frankly, mas naintindihan ni Maria ang lugar niya kaysa sa naiintindihan mo ang sa iyo. Tahimik na tahimik ang linya. Tinawid niya ito. Ang linya na hindi ko alam na umiiral hanggang tinapakan niya ito sa Desegner Hills niya. Ano ang sinabi mo tungkol sa asawa ko?
Sinasabi ko lang na mas marunong siyang makisama. Hindi siya gumagawa ng gulo. Naintindihan niya na may mga lugar na hindi para sa kanya. Pinisil ko ang phone hanggang pumuti ang knuckles ko. Si Maria ay may higit na class sa kanyang maliit na daliri kaysa sa buong linya ng dugo ninyo. Oh, pakiusap. Siya ay house cleaner na swerte lang. Kahit siya ay may sense na manahimik tungkol dito. Isabel, bumaba ang boses ko sa hindi ko kilala. Gusto kong makinig ka ng mabuti. Tapos na ang usapang ito. Tapos na tayong magkunwaring pamilya. Hindi mo pwede lang tapos na. Ulit ko at pinutol ang tawag. Maingat kong ibinaba ang phone sa counter. Surprisingly steady ang mga kamay ko. Sa paligid ko, iba ang pakiramdam ng kusina. Mas maliit, pero mas malinis. Parang may bigat na natanggal sa hangin mismo. Naglakad ako patungo sa desk ko sa sulok. Binunot ang Manila folder na iniiwasan ko sa loob ng mga buwan. Bank statements, mortgage papers, 5 taon ng automatic transfers na nagdurugo sa akin habang nabubuhay sila na parang royalty. Oras na para itigil ang pagdurugo. Part 4, ang unang desisyon, pagkansela ng mortgage. Nakalatag ang mga dokumento sa kitchen table ko na parang ebidensya sa crime scene. 5 taon ng bank statements. Bawat isa ay nagpapakita ng parehong automatic transfer. $2,800 sa ikanegatibo, 15 ng bawat buwan. Nawawala mula sa account ko patungo sa kanila. Paper trail ng sarili kong katangahan. Binunot ko ang kalkulator ko at nagsimulang magbilang. Unang taon, 33,600. Pangalawang taon, isa pang 33,600. Sa ikatlong taon, tumigil na ako sa pagbili ng bagong damit para sa sarili ko. Sa ika-4 na taon, nagsimula akong mamili sa discount grocery stores. Ngayong taon, ika-5 taon, kumakain ako ng peanut butter sandwiches para sa lunch para makabayad. $100 at 43,400. Hindi pa kasama ang down payment. Hindi pa kasama ang mga beses na sinaklaw ko ang utilities nila nang lumampas ang shopping addiction ni Isabel. Hindi pa kasama ang bagong bubong, landscaping, muebles na essential para sa lifestyle nila. Naupo ako sa upuan ko na tinitingnan ang mga numero hanggang lumabo. Pera ng life insurance ni Maria, savings ko sa retirement, college fund na sinimulan namin para sa mga apo na apparently hindi ko makikita. Lahat nawala. Ibinuhos sa bahay na hindi ako tatanggapin sa hapunan ng Pasko. Inabot ko ang phone ko. Nag-scroll sa contacts hanggang makita ang numero ng bangko ko. Nag-alok ang automated system ng options sa English at Spanish. Napaka-thoughtful. Napaka-accommodating sa mga tao tulad ko. Customer service. Ito si Jennifer. Paano ko kayo matutulungan ngayon? Kailangan kong kanselahin ang automatic transfer. Sabi ko, mas steady ang boses ko kaysa sa nakaraang mga taon. Sigurado, sir. Kailangan ko ang account number ninyo at ilang verification information. Binigkas ko ang mga numero. Nanood sa kanyang pagtype sa background. Professional, efficient. Walang judgment kung bakit kinakansela ng 62 anyos na lalaki ang payments sa marahil mortgage ng anak niya. Nakikita ko ang transfer na tinutukoy ninyo. G-Floors. $2,800 buwanan sa Wells Fargo. Account na nagtatapos sa 7,423. Gaano katagal ninyo ito ginagawa? 5 taon. Mapait ang lasa ng mga salita. At gusto ninyong kanselahin ito effective immediately. Tumingin ako sa paligid ng kusina ko sa outdated appliances na hindi ko kayang palitan. Sa mga dingding na kailangan ng pintura. Sa mga bintana na naglilik ng malamig na hangin dahil ginastos ko ang home improvement money ko sa kastilyo ng iba. Effective immediately, kinumpirma ko. Tapos na. Nakansela na ang transfer. May iba pa ba akong matutulungan ngayon? Wala, sabi ko. Nagulat sa sarili ko kung gaano kasarap ang salitang iyan. Wala, iyan na lahat. Binaba ko at naupo sa biglang katahimikan ng bahay ko. Sa labas, namumuo ang kadiliman ng Disyembre sa Spokane. Christmas lights na kumikinang sa mga bintana kung saan nagtitipon ang mga pamilya ng walang kondisyon. Walang judgment, walang pangangailangan na itago kung sino sila. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, babalanse ang budget ko sa susunod na buwan. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Maria, kayang-kaya kong ayusin ang porch light ko. Bumili ng disenteng groceries, marahil magbakasyon pa. Tinipon ko ang bank statements, mortgage papers, lahat ng ebidensya ng generosity ko. Pagkatapos naglakad ako patungo sa fireplace ko, nag-apoy ng pusporo, at tiningnan ang 5 taon ng martyrdom na naging abo. Mainit ang apoy sa mukha ko. Mas mainit kaysa sa naramdaman ko sa nakaraang mga taon. Bumuz ang phone ko ng text message.
Marahil si Miguel na gustong mag-apologize, o si Isabel, nangangailangan ng pera para sa essential, tulad ng bagong throw pillows. Hindi ko tiningnan. Sa halip, nagbuhos ako ng baso ng good whiskey. Yung bote na inimpok ko, para sa special occasion na hindi dumating. Ngayong gabi ay sapat na special. Itinaas ko ang baso ko sa walang laman na kwarto, sa litrato ni Maria sa mantle, sa lalaking dating ako, at sa lalaking nagiging ako. Maligayang Pasko sa akin, sabi ko, at sineryoso ko ito. Part 5, ang provocation ni Isabel. Dumating ang susunod na umaga na crisp at malinaw. Disyembre sunlight na dumadaloy sa mga bintana ng kusina ko, habang iniinom ko ang ikalawang tasa ng kape. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi ko kinakalkula kung magkano ang pera na mawawala sa account ko sa loob ng 3 araw. Mas masara ang lasa ng kalayaan kaysa sa Colombian blend na sa wakas ay pinahintulutan kong bilhin. Tumunog ang phone ko ng eksaktong 10 oras 47 minuto, ang pangalan ni Isabel ang lumitaw sa screen na parang warning label. Dennis. Ang boses niya ay may pamilyar na tono ng bahagyang nakatagong impatience. Kailangan mong sunduin ang magulang ko sa Spokane Airport. Darating ang flight nila mula Portland sa 2 oras. Maingat kong ibinaba ang mug ko. Tinitingnan ang steam na umiikot patungo sa kisam. Isabel, nakalimutan mo ba ang usapan natin kahapon? Tingnan mo, kahit ano iyan kahapon. Kailangan nating mag-focus sa practical matters ngayon. Kailangan ng magulang ko ng transportasyon. At ikaw lang ang may oras sa araw. Nakakagulat ang audacity. Mas mababa sa 24 oras pagkatapos sabihin sa akin na hindi ako karapat-dapat makasama sa hapunan ng Pasko kasama ang pamilya niya. Inaasahan niya akong magsilbi bilang personal chauffeur nila. At hiniling mo. Ito sa akin dahil yan ang ginagawa ng pamilya. Dennis. Nagtutulungan sila. Lumakas ang boses niya sa irritation. Bukod pa, maging honest tayo. Hindi kita karibal. Masyado kang mahina para maging karibal ko. Kaya, sumakay ka na sa truck mo at sunduin sila. Iyan na, ang huling insulto na nakabalot sa utos. Ano ang airline? Tanong ko ng tahimik. Alaska Air Flight 447. Nasa baggage claim carousel 3 sila. At Dennis, inaasahan nila ang taong marunong mag-handle ng luggage nila ng maayos. Huwag mo kaming ipahiya. Naririnig ko ang pagtap ng kanyang nails sa matigas na bagay. Marahil ang granite countertop niya. Yung binayaran ko nang magpasya siya na hindi suitable ang laminate para sa dinner parties niya. Siyempre, sabi ko, asikasuhin ko lahat. Mabuti. At magsuot ka ng disenteng damit. Marahil yung blue shirt na suot mo sa graduation ni Miguel. Napapansin nila ang ganoong bagay. Namatay ang linya. Hindi man lang siya nag-thank you. Naupo ako sa upuan ko. Tinitingnan ang blank screen ng phone ko. 2 oras, flight 447, baggage claim, carousel 3. Tumingin ako sa wall clock sa ibabaw ng lababo ko. 10 oras 52 minuto ang maraming oras. Nagbuhos ako ng isa pang tasa ng kape. Nagdagdag ng extra spoonful ng asukal. At binuksan ang newspaper kahapon sa crossword puzzle na hindi ko natapos. 7 across. Delayed gratification. 12 letters. Darating sa akin ang sagot sa kalaunan. Part 6, ang airport trap. Nang 2 oras 15 minuto AM. Naupo ako sa paborito kong armchair, na may sariwang tasa ng Earl Grey, at Sunday edition ng Spokane Review. Nakumpleto ang crossword kahapon sa coffee table ko. Ang delayed gratification ay postponement. Bumuz ang phone ko sa wooden surface. Pangalan ni Isabel ulit. Pinahintay ko itong tumunog. Ang Disyembre sun ay sumisilang sa living room windows ko. Nagpapainit sa espasyo kung saan gumugol ako ng maraming malungkot na gabi na binibilang ang halaga ng generosity ko. Ngayon, iba ang pakiramdam ng katahimikan. Earned intentional. 2 oras 47 minuto bumuz ang phone ulit. Ngayon, nakikita ko ang preview ng text niya. Tatay, nasaan ka? Ang magulang ko ay. Ibinaba ko ang phone face down at bumalik sa sports section. Natalo ulit ang Seahawks. May mga bagay na hindi nagbabago. Sa 3 oras 30 minuto, bumuz ang phone ko ng 6 na beses. Natapos ko ang newspaper, nagbrew ng ikalawang pot ng tiya, at nagsimulang ayusin ang junk drawer sa kitchen table ko. Kamangha-mangha kung ano ang kayang gawin kapag hindi ka nagmamadali sa paglilingkod sa mga tao na itinuturing kang personal bellhop nila. Ang ikapitong tawag ay dumating sa 3 oras 45 minuto. Sa halip na pangalan ni Isabel, nakita ko ang hindi kilalang numero. Marahil hiniram ng magulang niya ang phone ng iba sa airport. Pinahintay ko rin niyon. Sa labas,
Naghahanda ang kapitbahay ng Christmas lights sa porch niya. Ang mga anak niya ay tumatakbo sa yard na may manic energy na dala lang ng Disyembre afternoons. Normal na pamilya na gumagawa ng normal na bagay. Walang stranded kahit sino. Naghihintay sa taong hindi darating. 4:15 nagsimula nang tumunog ang phone ko at hindi tumigil. Si Isabel, pagkatapos ang hindi kilala, pagkatapos si Isabel ulit. Naging constant ang buzzing. Parang galit na wasp na nakulong sa salamin. Naglakad ako sa kusina at hinugot ang landline ko mula sa wall. Pagkatapos pinatay ko ng tuluyan ang cellphone ko. Perpektong katahimikan. Gumawa ako ng grilled cheese sandwich at nag-init ng can ng tomato soup. Comfort food na hindi ko pinahintulutan sa sarili ko sa mga buwan. Dahil bawat grocery dollar ay napupunta sa pagbabayad habang sinusubsidize ko ang lifestyle nila. Perpektong natunaw ang cheese na golden. Nag-steam ang soup sa paborito kong mug. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang winter sun. Naghahagis ng mahabang shadows sa backyard ko. Sa kabila ng bayan, marahil 3 tao ang nakatayo sa airport parking garage. Nag-away tungkol sa taxi fare. At nagtataka kung paano nagkaroon ng audacity ang personal servant nila na i-strand sila. Mas masara ang lasa ng soup ko sa naisip na iyon. Sa 5 oras natapos ko ang hapunan, nilagay sa dishwasher, at nag-isip kung anong movie ang panonoorin. Mga taon na mula nang magkaroon ako ng buong gabi, para sa sarili ko, nang walang emergency calls, para sa pera o last-minute favors. Inabot ko ang remote nang may nagsimulang kumakatok sa front door ko. Hindi katok, pounding. Yung uri ng aggressive hammering na nagpaparamdam sa frame at nagpapahayag ng purong galit. Ibinaba ko ang tiya ko at dahan-dahang naglakad patungo sa tunog. Alam ko na kung sino ang makikita ko sa kabilang side. Lumakas ang pounding habang lumalapit ako sa pinto. Bawas suntok ay mas violent kaysa sa nauna. Sa peephole, nakita ko ang 3 figure na nakapaligid sa maliit kong porch na parang wolves na umiikot sa prey. Binuksan ko ang pinto at nakita ang pulang mukha ni Cody Jenkins na inches lang mula sa akin. Ano ba ang mali sa iyo? Sigaw niya. Tulak-tulak papasok sa living room ko nang walang imbitasyon. Naghintay kami sa goddamn airport na iyan ng mahigit 3 oras. Sumunod si Catherine, karaniwang perpekto niyang buhok ay gusot. Labi na nakapindot sa manipis na linya ng purong puot. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap na behavior mula sa taong edad mo. Dennis. Ganap na barbaric. Si Isabel ang sumunod. Gusot ang designer coat niya. Smeared ang makyup. Pinahiya mo kami. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Pinutol ng boses ko ang choros nila ng galit na parang blade sa silk. Tumigil sila sa gitna ng rant. Nagulat sa steel sa tono ko. Pasensya na. Ang mukha ni Cody ay mula pula ay naging purple. Hindi ka makakapag-demand dito, buddy. Hindi pagkatapos ng ginawa mo ngayon. Ito ang bahay ko. Sabi ko ng tahimik. Hindi gumagalaw mula sa posisyon ko sa pinto. At gusto kong umalis kayo ngayon. Sumulong si Catherine, boses na puno ng condescension na perpekto niya sa loob ng dekada ng pagtingin sa mga tao tulad ko. Dennis, malinaw na hindi mo naiintindihan ang laki ng pagkakamali mo. Ang asawa ko ay may connections sa buong lungsod na ito. Business connections, social connections. Hindi mo pwede tratuhin ang mga tao tulad namin ng ganoon at asahan ito ay lesson para sa iyo. Putol ko. Matatag na nakatingin sa kanya. Lesson tungkol sa sobrang arrogance ninyo at masamang trato sa mga tao na itinuturing ninyong mababa sa inyo. Bumagsak ang bibig ni Isabel. Lesson. Sino ka ba para magturo ng kahit ano? Wala ka. Ikaw ay ako ay taong sa wakas ay tumigil sa pagiging personal bank account at taxi service ninyo. Lumagay ako sa gilid at mas binuksan ang pinto. Tapos na ang lesson. Pwede na kayong umalis. Itinuro ni Cody ang daliri sa dibdib ko. Pero hindi nangahas hawakan ako. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, matanda. Mas matagal na ako sa bayang ito kaysa sa paghinga mo rito. Kilala ko ang mga tao, importanteng tao, mga taong makakagawa ng buhay mo ng mahirap na mahirap. Iyan by threat, G. Jenkins. Ito ay promise. Bumaba ang boses niya sa menacing whisper. Sa tingin mo ang pag-iwan ng matatanda sa airport ay pwede lang gawin ng walang consequences. Matututo ka kung gaano ka mali. Tumango si Catherine, ngiti na matalas na makakaputol ng salamin. Indeed, actions have consequences, Dennis, at ang sayo ay magiging public. Hinawakan ni Isabel ang braso ng tatay niya. Daddy, umalis na tayo. Hindi worth ang time namin ang pathetic na matandang ito. Lumabas sila sa bahay ko na parang natalong army. Pero lumingon si Cody sa threshold. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Ginagaranti ko. Isinara ko ang pinto sa likod nila,
at pinihit ang deadbolt ng may satisfying click. Sa bintana, tiningnan ko silang sumakay sa rental car nila. Nag-away pa rin habang nagmamaneho palayo sa kadiliman ng Disyembre. Mas malinis ang pakiramdam ng bahay nang wala sila. Parang may stain ang iniwan ng presensya nila na ngayon lang natatanggal. Pero umalingaw-ngaw ang huling salita nila sa biglang katahimikan. Public consequences, important people, connections. Naglakad ako pabalik sa living room at kinuha ang tiya ko. Mainit pa sa muk. Sa unang pagkakataon sa buong gulo na ito, naramdaman ko ang maaring concern. Pero nalampasan ito ng mas malakas. Anticipation. 3 araw pagkatapos, nasisiyahan ako sa morning coffee ko at nag-scan sa spoken review nang makita ko ang sarili kong mukha na nakatitig babalik sa akin mula sa page 3. Ang headline ay, Spoken Businessman Abandons Elderly Couple at Airport During Holiday Storm. Nanatili ang mga kamay ko sa coffee mug. Naroon ako sa black and white. Lumang litrato mula sa website ng kumpani ko. Marahil 5 taon na ang nakaraan. Sa ibaba, kwento na nagpalamig sa dugo ko at nagpainit sa temper ko ng pareho. Si Cody at Catherine Jenkins, bumisita sa anak nila para sa Pasko. Iniwan na stranded sa Spokane International Airport ng mahigit 4 oras noong linggo nang hindi dumating ang family member na si Dennis Flores para sa pre-arranged pick-up. Ang couple, paihong nasa late 50s, naghintay sa malamig na temperatura habang may winter storm warning para sa region. Winter storm warning. 52 degree at maaraw iyon. Hindi namin nakalain na may mag-iwan sa amin ng ganoon. Sabi ni Cody Jenkins, retired banking executive. Tumawag kami ng paulit-ulit, pero hindi sumagot si G. Flores sa phone niya. Napilitan kaming sumakay ng mahal na taxi sa mapanganib na panahon. Sa edad namin, ang ganitong trato ay hindi lang inconsiderate, mapanganib ito. Nagpatuloy ang article sa quotes tungkol sa pattern ko ng erratic behavior at concerns tungkol sa mental state ko. Pininta ni Cody ang sarili niya at si Catherine bilang helpless victims, ng malupit na matanda na biglang snapped ng walang provocation. Walang mention ng rejection sa Christmas dinner. Walang context tungkol sa demands ni Isabel o taon ng financial exploitation nila. Ako lang, ang villain na nag-iwan ng mahihirap na matatandang turista sa blizzard na. Umiiral lang sa imagination ni Cody. Ibinaba ko ang kape at binasa ulit ang article ng dahan-dahan. Pagkatapos 3 beses. Ang bilin ay kay Patricia Morrison, lifestyle editor. Hindi namin sinabi, Catherine. Binunot ko ang phone ko kung saan ko ni-screenshot ang ilang social media posts ni Isabel. Na masyado akong low class para sa magulang mo. Na ang pagkain ko at working class conversation ay makakahiya sa harap ng edukadong friends mo. Nag-shift ng uncomfortable ang babae na kinilala kong isa sa charity friends ni Catherine. Catherine, sigurado hindi. Pinipilipit niya ang lahat, bluster ni Cody, pero kulang sa conviction ang boses niya. Ang lalaking ito ay may serious mental health issues. Ang stress ng aging, financial problems. Financial problems. Halos tumawa ako. G. Jenkins, sinusuportahan ko ang anak ninyo at manugang sa halagang halos $3,000 bawat buwan sa loob ng 5 taon. Ang tanging financial problems. Dito ay ang malapit ninyong maranasan. Lumiko ako para kausapin ang buong table. Ang mga taong ito ay kumuha ng $200,000 mula sa akin habang tinatawag akong pangalan sa likod ko. Pinakilos nila ang anak ko laban sa akin. Ipinagbawal ako sa family gatherings. At nang sa wakas ay tumayo ako para sa sarili ko. Sinubukan nilang wasakin ang reputasyon ko sa newspaper. Si Miguel ang nagsalita sa unang pagkakataon. Boses na bahagya lang sa ibabaw ng whisper. Tatay, hindi ko alam ang tungkol sa newspaper. Alam ng asawa mo, sabi ko ng tahimik. At ang magulang niya ang nag-orchestrate nito. Ginawa nila akong villain dahil tumanggi akong maging personal ATM at chauffeur nila. Nag-shift ang social dynamic sa kwarto na parang tectonic plates. Nakikita ko ito sa mukha ng guests. Ang unti-unting realization na lahat ng sinabi sa kanila tungkol sa generous hosts ngayong gabi ay binuo sa lease. Ito ay unconscionable, sabi ng matandang babae sa Pearls. Nakatitig sa bank statements. Cody, paano mo pinahintulutan ang anak mo na samantalahin ang generosity ng lalaking ito? Pagkatapos ay atakehin siya publicly nang tumigil siya sa pag-enable nito. Nagsisimula ng mag-crack ang carefully maintained facade ni Cody. Hindi ninyo naiintindihan ang full situation. Naiintindihan ko ng perpekto, putol ng babae. Ang lalaking ito ay sumusuporta sa pamilya ninyo financially habang itinatrato ninyo siyang parang hired help. At nang sa wakas ay tumanggi siya, sinubukan ninyong sirain ang reputasyon niya. Lumabas ang boses ni Catherine na strangled. Iniwan niya kami sa airport.
Pagkatapos sabihin ninyo sa akin na hindi ako tatanggapin sa hapunan ng Pasko, dahil inapropriate ang presensya ko para sa magulang ninyo, sabi ko ng kalmado. Pagkatapos ng 5 taon ng pagbabayad ng bills nila, habang tinitingnan ninyo ako ng mababa dahil sa ethnicity at education level ko. Napakatahimik. 12 tao na nakatitig kina Cody at Catherine na may expressions mula disgust hanggang embarrassment sa pag-associate sa kanila. Si Isabel ay gumawa ng huling desperate attempt na kontrolin ang narrative. Lahat, pakiusap. Ito ay family matter na lumabas sa kontrol. Hindi, sabi ko ng matatag. Tumigil ito sa pagiging family matter nang ginawa ninyo itong public. Nang ginamit ninyo ang newspaper para atakehin ang character ko. Nang magpasya kayo na acceptable collateral damage ang reputasyon ko para sa pride ninyo. Tumingin ako sa paligid ng table sa mga mukha na hindi ko kilala. Pero ngayon ay alam na kung sino talaga ako. Gusto kong malaman ninyo ang totoo bago ninyo basahin ulit si Dennis Flores sa paper dahil babasahin ninyo ako ulit. Pero sa susunod ay ang tunay na kwento. Isinara ko ang briefcase ko at itinuwid ang tea ko. Enjoy the rest of your dinner. Ito ang huling hapunan na babayaran ko. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, narinig ko ang pagsabog na nagsisimula sa likod ko. Mga boses na itinaas sa accusation. Tanong na humihingi ng sagot. Tunog ng carefully constructed social facade na bumagsak. Ito ang pinakamagandang Christmas music na narinig ko. Dumating ang liham noong Martes umaga sa Marso. Delivered BY certified mail. Na may bigat ng legal consequences sa bawat salita. Pinirmahan ko ito sa front door ko. Napansin kung paano amoy ng bagong growth at possibility ang spring air sa halip ng winter desperation na nagmarka sa madilim na Disyembre days. Notice of default, ang nakasula sa envelope, final demand for payment. Sa loob ng 3 buwan ng missed mortgage payments, ay naabutan si Miguel at Isabel na parang tsunami ng reality. $8,400 sa arrears, 14 na days, para mag-current ang account o harapin ang foreclosure proceedings sa bahay na tinulungan kong bilhin nila. Ibinukod ko ang liham at bumalik sa kape ko. Binabasa ito na parang balita tungkol sa malayong panahon. Interesting, pero hindi na problem mo. Tumutunog ang phone ko sa loob ng mga linggo na may increasingly desperate calls. Blocked ang numero ni Isabel pagkatapos ng unang hysterical voicemail. Si Cody at Catherine, na nawala ang social standing sa Spokane, na parang morning mist pagkatapos ng Christmas dinner humiliation nila. Kahit si Miguel, na binabaliwala ko ang calls dahil sa halo ng galit at curiosity kung gaano katagal bago niya lunukin ang pride niya. Ang sagot, apparently, ay 77 days. Kumatok siya sa pinto ko noong Huwebes gabi. Hindi na ang confident na lalaki na nag-exclude sa akin sa Christmas dinner, kundi taong parang nag-edad ng dekada sa 3 buwan. Dark circles sa ilalim ng mata. Gusot ang mahal niyang sweet. Amoy ng desperation na nakadikit sa kanya na parang chepkolog. Tatay, sabi niya nang binuksan ko ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Lumagay ako sa gilid para papasukin siya. Napansin kung paano niya tiningnan ang bahay ko na parang unang pagkakataon. Ang bagong muebles na binili ko sa unang mortgage-free paycheck ko. Sariwang pintura sa dingding na hindi na-update sa 8 taon. Dahil bawat sobrang piso ay napunta sa lifestyle niya. Ang repairs na sa wakas ay kayang-kaya ko ngayong hindi na ako nagsusubsidi sa American Dream ng iba. Maganda ang lugar, sabi niya ng tahimik. Iyan ang nangyayari kapag gumagastos ka sa sarili mo sa halip ng mga tao na hindi. Pinahahalagahan ko, sagot ko, naupo sa bagong recliner ko. Cat, umiling siya, naupo sa gilid ng couch ko na parang takot maging comfortable. Tatay, kailangan mong malaman kung gaano ako sorry sa lahat. Christmas dinner, ang newspaper article, ang paraan ni Isabel, ang paraan ng trato sa amin sa iyo. Magpatuloy. Hindi ko alam ang tungkol sa pagblant ni Cody ng story na iyon. Sumpa ko hindi ko alam. Nang malaman ko, pinatakbo niya ang kamay sa buhok niya. Jesus, tatay, ang mga bagay na sinabi nila tungkol sa iyo sa likod mo. Ang paraan ng usapan nila tungkol sa pamilya namin. Tungkol sa memory ni nanay. Sumikip ang pangako sa mention kay Maria. Pero pinanatili ko ang boses ko na level. At ano eksakto ang sinabi nila tungkol sa nanay mo? Na mas naintindihan niya ang lugar niya, kaysa sa naiintindihan mo ang sa iyo. Na naintindihan niya ang boundaries. Hindi nila makatingin sa akin. Dapat ko kayong ipinagtanggol. Dapat ako ay tumayo sa kanila taon na ang nakaraan. Sabi ko ng simple. Dapat mo. Tahimik kaming naupo ng matagal. Ang bigat ng 5 taon ng mistakes ang pumuno sa espasyo sa pagitan namin. Sa labas, naririnig ko ang kapitbahay ko na nagmomow ng lawn.
Ang normal na tunog ng normal na Huwebes gabi sa normal na neighborhood, kung saan hindi in-exclude ng mga anak ang tatay nila sa hapunan ng Pasko. Ang bahay ay nasa foreclosure, sabi ni Miguel sa wakas. Alam ko, hindi namin kayang bayaran ng wala. Tumigil siya, parang napagtanto kung paano iyon tunog. Nang wala ang tulong ko, tapos ko. Nang wala ang pera na ipinapadala ko, bawat buwan, habang pinahihintulutan mo ang pamilya ng asawa mo na tratuhin akong parang basura. Alam ko kung paano ito hitsura, Miguel. Sumandal ako, sigurado na nakatingin siya sa akin. Alam mo ba kung magkano ang pera na ipinadala ko sa iyo sa loob ng 5 taon? Tumango siya ng miserable. Kinalkula ito ni Isabel pagkatapos ng Pasko. Ang mortgage payments, down payment, lahat pa. Mahigit $200,000. $237,468. Itinama ko. Alam ko ang eksaktong halaga, dahil sa wakas ay ginawa ko ang dapat kong gawin taon na ang nakaraan. Binilang ko ito. Gumumuho ang mukha niya. Tatay, sobrang sorry ako. Hindi ko alam kung paano ayusin ito. Hindi mo ito maayos, anak. Nawala na ang perang iyan. Pero mas mahalaga, nawala na ang mga taon na iyon. 5 taon na pwede kong ginugol sa pagbuo ng relasyon sa iyo, sa halip na punduhan ang fantasy life ng asawa mo. Alam ko na ngayon. Tumingin siya sa akin na may maaring hope. Pero marahil pwede tayong magsimula ulit. Marahil may paraan para. Hinihiling mo ba na ipagpatuloy ko ang mortgage payments? Namatay ang hope sa mata niya. Mawawala sa amin ang lahat, tatay. Ang bahay, ang respect ni Isabel sa akin, ang approval ng magulang niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Malalaman mo, sabi ko nang hindi malupit. Sa parehong paraan na nalaman ko kung paano mabuhay nang wala ang anak na nirerespeto ako. Sa parehong paraan na natuto akong magpasko ng mag-isa habang nagsiselebrete kayo, kasama ang mga tao na sa tingin nila ay mababa ako sa kanila. Nagsimula siyang umiyak noon ng tahimik na parang lalaking naubos na ng options. Nawala mo ako, di ba? Pinili ko sila kaysa sa iyo. At ngayon nawala mo ako magpakailanman. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang lalaking ito na pinalaki at minahal at sinakripisyo para sa akin. Na pinahintulutan ang pamilya ng asawa niya na kumbinsihin siya na hindi sapat ang tatay niya para sa kumpanya nila. Miguel, sabi ko sa wakas, hindi mo ako nawala. Ibinigay mo ako. May pagkakaiba iyan. Pinunasan niya ang mata niya sa likod ng kamay niya. May chance ba? Anumang paraan na mapatawad mo ako. Pinatawad kita buwan na ang nakaraan. Sabi ko, at sineryoso ko. Pero ang forgiveness ay hindi ibig sabihin bumalik sa dati. Hindi ibig sabihin magkunwaring hindi nangyari ito. O na ipagpapatuloy ko ang pagbayad para sa lifestyle na may kondisyon na magpasalamat ako sa scraps ng atensyon ninyo. Kung gayon ano ang ibig sabihin nito? Tumayo ako at naglakad patungo sa mantel ko, kung saan nakaupo ang litrato ni Maria sa tabi ng bagong picture. Ako kasama si Rosa at pamilya niya sa hapunan ng Easter. Ang unang holiday na ginugol ko kasama ang mga tao na talagang gusto akong naroon. Ibig sabihin nito na kung gusto mo ng relasyon sa akin, kailangan mong buuin ito mula simula. Ibig sabihin ipakita mo sa akin ang respect sa halip na demandahan mo itong kitain ko. Ibig sabihin gumawa ng choices batay sa tama, hindi sa convenient. Lumiko ako pabalik sa kanya. At ibig sabihin nito na sa susunod na may sumubok, asawa mo, magulang niya, kahit sino, na-exclude ako sa family gatherings, maalala mo kung sino talaga ang gumaganap na parang pamilya. Tumango siya ng dahan-dahan. Marahil unang pagkakataon na naintindihan niya na ang respect ay hindi bagay na pwede mong kunin ng granted. Ang bahay, tanong niya ng tahimik, hindi na problem ko iyan. Naupo ako ulit, mas magaan ang pakiramdam kaysa sa nakaraang taon. Ikaw ay grown man, Miguel. Malaman mo na parang grown man. Maghanap ng trabaho na sapat ang bayad para sa bills mo. Ibenta ang bahay at bumili ng kayang-kaya mo. Tumigil sa pagbuhay ng lampas sa means mo at asahan na ibang tao ang magsusubsidize sa choices mo. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tuwid ang balikat sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Tama ka sa lahat niyan. Alam ko. Naglakad siya patungo sa pinto, pagkatapos lumingon. Tatay, kung worth ito, ang makita kang tumayo para sa sarili mo sa Christmas dinner. Ipinagmamalaki kita. Nahiya at nagalit, pero ipinagmamalaki rin. Mabuti, sabi ko. Marahil may hope pa para sa iyo. Pagkatapos niya umalis, nagbuhos ako ng baso ng good whiskey at lumabas sa back porch ko. Paparating ang spring sa Spokane. Nagsisimula ng magbud ang mga puno. Nag-init ang hangin na may promise. Sa 4 na buwan, 63 na ako.
8 taon na mula nang mamatay si Maria. Nasayang ko ang 5 sa mga taon na iyon na naging doormat para sa mga tao na hindi pinahahalagahan ang sacrifice. Hindi ako nagpaplano na sayangin pa. Bumuz ang phone ko ng text mula kay Rosa. Hapunan Linggo. Gusto ng mga bata na ipakita sa iyo ang school projects nila. Ngumiti ako at nagtype pabalik. Hindi ko palalampasin. Tunay na pamilya, lumalabas, ay bagay na nakikita mo kasama ang mga tao na talagang gusto kang naroon. Lahat ng iba ay mahal na theater lang. At tapos na ako sa pagbili ng tickets sa shows kung saan hindi ako tatanggapin sa stage. Ang whiskey ay lasang kalayaan. At ang future ay eksakto kung gaano kaliwanag ang handa kong gawin ito. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakiusap like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang impressions mo sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.